Kumusta sa inyong lahat? Ako si Dra, Ligaya Santos. At ngayong araw, ating susuriin ang paksa tungkol sa mga lihim ng puti na labanos para sa walang kupas na kagandahan ng balat. Maligayang pagdating sa aking channel. Naranasan niyo na ba, mga ginang at ginoo, na sa isang tahimik na umaga habang kayo'y nakatingin sa salamin, bigla ninyong napansin ang mga bakas ng panahon na humubog sa inyong mukha? Ang mga kulubot sa dulo ng mata, sa gilid ng bibig, ang mga batik-batik na nagiging mas matingkad. Sila ay parang mga bisitang hindi inanyayahan, tahimik na nagsasalaysay ng kwento ng mga taon ng paghihirap, ng mga gabing puno ng alalahanin para sa mga anak at apo. Marami sa inyo, mga ginang at ginoo, ang nakakaramdam ng lungkot kapag nakikita ang sarili na tumatanda. Hindi naman tayo takot tumanda, pero takot lang tayong magmukhang matanda, pagod at walang sigla. Minsan, gusto nating bumili ng mamahaling cream o magpaspa sa isang marangyang lugar para manatiling bata, ngunit nagdadalawang isip tayo dahil sa gastos o dahil gusto nating ipunin para sa mga anak at apo. Tama ba? Ngunit, mga ginang at ginoo, paano kung sabihin ko sa inyo na ang sikreto para mawala ang mga kulubot, labanan ang mga batik, para maging makinis at maliwanag muli ang inyong balat? Tulad noong kayo ay nasa 20 taong gulang, ay nasa loob lamang ng inyong kusina, sa isang pamilyar na gulay na abot kaya ang presyo? Oo, isang uri ng puting ginseng ng mahirap, isang nakalimutang himala, at ito ay ang puting labanos. Ngayon mismo, kung gusto ninyong ibalik ang inyong kabataan sa natural, ligtas, at napakatipid na paraan, paki-like ang video na ito. Para sa mga unang beses na bumibisita sa aking channel, pindutin ninyo ang pulang subscribe button sa ibaba para mas madalas tayong magkita at maibahagi ko sa inyo ang mga sikreto para manatiling malusog at maganda araw-araw. Nagpapasalamat ako ng buong puso sa inyong suporta. Sa video na ito, mga ginang at ginoo, hindi lang ako basta magsalita. Ating susuriin ng detalyado ang bawat lihim na taglay ng puting labanos. Ating aalamin kung bakit kinikilala ng modernong medisina ang kakayahan nitong labanan ang pagtanda. At ang pinakamahalaga, ibabahagi ko ng detalyado ang 4 na gintong formula mula sa puting labanos na sinamahan ng iba pang simpleng sangkap upang makagawa ng mga natural na pampaganda na mas mahusay pa sa mamahaling cream. Maghanda ng papel at panulat o umupo lamang ng komportable at makinig dahil ang ating paglalakbay upang muling matagpuan ang walang kupas na ganda ng balat ay magsisimula na. Unang bahagi, paglalahad ng himala ng puti na labanos mula sa perspektibo ng medisina. Bago tayo magsimulang magpaganda, gusto kong lubusan ninyong maintindihan kung gaano kahalaga at epektibo ang kaibigan nating puting labanos. Mahalaga na malaman natin ang ugat ng bawat bagay. Tama ba? Tinawag ng ating mga ninuno ang puting labanos na winter ginseng at mayroong magandang dahilan. Ayon sa modernong pananaliksik sa medisina, ang simpleng puting gulay na ito ay nagtatago ng kayamanan ng nutrisyon para sa ating balat, vitamin C, isang malakas na panlaban sa pagtanda. Pinoprotektahan nito ang balat mula sa free radicals, pinipigilan ang pagbuo ng mga kulubot, at nagpapasigla sa produksyon ng collagen na nagpapatibay at nagpapalambot sa balat. Vitamin B, na pananatili ang malusog na balat. Sinusuportahan nito ang metabolismo ng mga selula ng balat, pinapanatili ang moisture, binabawasan ang labis na langis, pinipigilan ang acne, at mas mabilis na nagpapagaling ng pinsala. Silika, nagpapatibay sa istruktura ng balat. Mahalaga ito sa synthesis ng collagen na nagpapatibay sa connective tissues, pinipigilan ang pagiging malambot ng balat, pagkalagas ng buhok, at pagiging marupok ng kuko. Natural enzymes, naglilinis at nagpapaliwanag ng balat. Dahan-dahan itong tinatanggal ang mga patay na selula ng balat. Binabawasan ang pagiging maitim, pinapaputi ang mga batik, at tumutulong sa balat na mas mahusay na sumipsip ng nutrients. Ayan, nakita nyo ba?
Isang simpleng puting labanos ay nagtatago ng isang kumpletong beauty factory sa loob nito. Ito ay nagsisilbing tagapagtanggol, tagapagtayo, tagapaggawa ng repair, at tagalinis para sa ating balat. Ngayong naiintindihan na natin ito, handa na tayong magsimula sa mga tiyak na formula. Handa na ba kayo? Tara na sa kusina. Ikalawang bahagi. 4 na gintong formula upang gawing premium cosmetic ang puti na labanos. At ngayon, ang pinakahihintay na bahagi. Ituturo ko sa inyo ang 4 na formula mula sa pinakasimple hanggang sa mas komplikado, mula sa basic hanggang sa advanced, na akma sa iba't ibang problema sa balat. Simulan natin sa pinakasimpleng formula, ngunit ito rin ang pundasyon ng lahat ng pamamaraan ng pagpapaganda gamit ang puting labanos. Formula 1, purong katas ng puti na labanos, inumin at ipahid, doble ang ganda ng balat. Ang unang formula na ito ay ang puso ng pamamaraan ng pagpapaganda. Ito ay kung paano gumawa ng katas ng puting labanos. Gagamitin natin ito sa pag-inom at direkta sa balat. Sa loob at labas, mas mabilis ang resulta. Ang formula na ito ay para sa lahat, lalo na sa mga gustong ng mabilis, madali, at simpleng pamamaraan. Napakabuti para sa mga may maputlang balat o balat na kulang sa sigla. Paano gamitin ang formula na ito? Magical ingredients. Isang katamtamang laki ng puting labanos, madalawandaan 300 gauge. Pumili ng sariwa, matigas, at makinis ang balat. Isang pakurot ng rock salt. Kagamitan, slow juicer o blender at strainer. Paraan ng paghahanda, unang hakbang. Hugasan ng mabuti ang puting labanos sa ilalim ng umaagos na tubig. Maaaring gumamit ng maliit na brush para tanggalin ang dumi na nakakapit. Pagkatapos, ibabad sa diluted salt water sa loob ng 15 minuto para matanggal ang impurities at pesticide kung mayroon. Ikalawang hakbang. Balatan ang labanos dahil minsan ay medyo matapang ang balat at maaaring magdulot ng kaunting iritasyon. Hiwain ito sa maliliit na piraso para madali itong i-blend o i-juice. Ikatlong hakbang. Kung may slow juicer, ilagay lang ang labanos sa makina. Ito ay kukuha ng purong katas na magpapanatili ng pinakamaraming bitamina at enzymes. Kung may blender, ilagay ang hiniwang labanos sa blender. Magdagdag ng humigit kumulang 50 ml na purong tubig, kunti lang para madaling i-blend. I-blend ng napakahusay. Pagkatapos, salain ang pinaghalong sa isang strainer o malinis na tela upang makuha ang katas at itapon ang sapal. Ayan. Mayroon na tayong isang baso ng purong katas ng puting labanos na may bahagyang kakaibang amoy. Ngayon, paano ito gamitin para sa maximum na epekto? Pagpapahid sa balat para sa rejuvenation bilang panghugas ng mukha o toner. Sa gabi, pagkatapos tanggalin ang makeup at hugasan ng malinis ang mukha, gumamit ng cotton ball o cotton pad na babad sa katas ng puting labanos. Dahan-dahang ipahid sa buong mukha at leeg, mula sa loob palabas, mula sa baba pataas. Lalo na, pahiran ng mas matindi ang mga lugar na may maraming batik. Hayaan itong manatili sa balat sa loob ng 15 minuto upang masipsip ang nutrients. Pagkatapos, hugasan ang mukha ng malamig na tubig. Mararamdaman ninyo kaagad ang malinis, makinis, at napakagaan na balat pag-inom para sa panloob na kalusugan at panlabas na ganda. Araw-araw, maaari kayong uminom ng isang maliit na baso, mga 50,100 ml, ng katas ng puting labanos. Nakakatulong ito sa paglilinis ng katawan, detox ng atay, kaya't nagiging maliwanag ang balat at nababawasan ang acne mula sa loob. Maliit na paalala, ang katas ng puting labanos ay medyo matapang ang lasa. Maaari kayong magdagdag ng 1 kutsaritang pulot-pukyutan para mas madaling inumin at para madagdagan ang benepisyo. Mga ginang at ginoo. Iyan ang pinakapangunahing paraan. Ngayon na mayroon na tayong katas ng puting labanos, i-upgrade natin ito sa mga espesyal na facial mask para sa iba't ibang problema.
para sa mga ginang at ginoo na may tuyong balat at nagsisimula ng magkaroon ng maliliit na kulubot. Ang pangalawang formula na ito ang inyong magiging tagapagligtas. Formula 2. Maskara ng puti na labanos at pulot pukyutan, magic iron para sa kulubot, at kahanga-hangang moisturizer. Ang pulot pukyutan ay matagal nang itinuturing na likidong ginto ng kalikasan na may kahanga-hangang kakayahan sa pagmo-moisturize at antibacterial. Kapag pinagsama sa puting labanos, magkakaroon tayo ng isang napakagandang anti-wrinkle at moisturizing mask. Ang formula na ito ay para sa mga ginang at ginoo na may tuyong balat, kulang sa tubig, medyo magaspang ang ibabaw ng balat, at nagsisimula ng magkaroon ng maliliit na kulubot sa dulo ng mata at gilid ng bibig. Paano gamitin ang formula na ito? Ingredients: 2 kutsarang katas ng puting labanos na ginawa natin sa Formula 1. 1 kutsaritang purong pulot pukyutan pumili ng mas maitim na kulay para mas maraming antioxidants. Sikreto sa paghahalo: napakasimple lang ng formula na ito. Ilagay ang 2 kutsarang katas ng puting labanos sa isang malinis na mangkok. Susunod, ilagay ang 1 kutsaritang pulot pukyutan. Gumamit ng kutsara upang haluin ng mabuti hanggang sa maghalo ang pulot pukyutan at katas at maging isang homogeneous mixture na medyo malapot. Paano ipahid sa balat? Para sa rejuvenation. Una, linisin ang balat. Laging ito ang pinakamahalagang hakbang. Hugasan ng mabuti ang mukha gamit ang mild facial cleanser at maligamgam na tubig para bumukas ang pores. Handa na sumipsip ng nutrients. Susunod, gumamit ng brush o malinis na mga daliri. Ipahid ng pantay-pantay ang mixture sa buong mukha. Iwasan ang mata at labi. Maglagay ng mas makapal na layer sa mga lugar na may kulubot. Gumamit ng mga dulo ng daliri upang dahan-dahang tapikin ang buong mukha sa loob ng 1-2 minuto upang pasiglahin ang sirkulasyon ng dugo at matulungan ang nutrients na tumagos ng mas malalim. Pagkatapos ipahid ang maskara, humiga, ipikit ang mga mata, maaaring makinig ng light music at mag-relax sa loob ng 15 minuto. Pagkatapos ng 20 minuto, hugasan ang mukha ng maligamgam na tubig. Pagkatapos ay banlawan ulit ng malamig na tubig para paliitin ang pores. Dalas ng paggamit: gawin ito ng regular, 2 hanggang 3 beses sa isang linggo. Formula 3. Maskara ng puti na labanos at unsweetened yogurt, naglilinis ng batik, nagpapaliwanag ng balat. Ang mga batik-batik at melasma ay nabubuo dahil sa akumulasyon ng melanin pigmentation sa ilalim ng balat. Para mawala ang mga ito, kailangan natin ng aktibong sangkap na may kakayahang magpapaliwanag ng balat at dahan-dahang magtanggal ng patay na selula ng balat na naglalaman ng melanin. Ang unsweetened yogurt ang pinakamahusay na kandidato. Ang formula na ito ay para sa mga ginang at ginoo na may hindi pantay ang kulay ng balat, maputla, maraming batik-batik, freckles at light melasma. Paano gamitin ang formula na ito? Ingredients: 2 kutsarang katas ng puting labanos, 2 kutsaritang unsweetened yogurt. Tandaan, unsweetened, at hayaan itong maging temperature-friendly sa loob ng 10 minuto bago gamitin. Sikreto sa paghahalo: sa isang malinis na mangkok, ilagay ang katas ng puting labanos at unsweetened yogurt. Haluin ng mabuti gamit ang kutsara hanggang sa maging isang makinis at bahagyang malapot na mixture. Paano ipahid sa balat para sa rejuvenation? Ang paglilinis ng balat ay isang hakbang na hindi maaaring palampasin. Hugasan ng mabuti ang mukha, pagpapahid ng maskara. Gumamit ng brush upang ipahid ang maskara ng bahagyang mas makapal sa buong mukha, lalo na sa pisngi, noo, at baba, kung saan karaniwang lumilitaw ang melasma at batik. Pagkatapos, humiga at mag-relax sa loob ng 15 minuto, mararamdaman ninyo ang bahagyang lamig sa balat. Napakakomportable. Paalala:
Huwag hayaang matuyo ng sobra ang maskara sa balat, dalas ng paggamit. Dahil mayroon itong mild exfoliating properties, 2 beses lang sa isang linggo ang gamit. Ang formula ng yogurt ay napakahusay para sa pagpapaliwanag ng balat. Ngunit, para sa matitigas na batik at matagal nang nakakabit na melasma, kailangan natin ng mas malakas na pamamaraan. At ang huling formula na ito, ang huling sikreto para sa pinakamatigas na batik at melasma. Formula 4. Maskara ng puti na labanos at rice bran, pinakikinis ang balat, inaalis ang melasma at batik. Alam niyo ba, mula noong sinaunang panahon, ginamit na ng ating mga lola at ina ang tubig bigas upang hugasan ang mukha para maging maputi at makinis ang balat. Ngayon, mayroon tayong rice bran, ang pinakapinong bahagi na naglalaman ng maraming bitamina at mineral ng butil ng bigas. Ang pagsasama ng rice bran at puting labanos ay lilikha ng isang maskara na may kakayahang pakinisin ang ibabaw ng balat at epektibong mawala ang maitim na marka. Ang formula na ito ay para sa mga ginang at ginoo na may magaspang na balat, malalaking pores, at maraming acne scars, batik-batik, at matagal ng melasma. Paano? Gamitin ang formula na ito, ingredients. 2 kutsarang katas ng puting labanos. 1 kutsarang purong rice bran powder. Bumili sa mga pinagkakatiwalaang lugar upang matiyak na malinis at walang halo. Optional. Ilang patak ng katas ng kalamansi kung malusog ang balat at gustong dagdagan ang epekto ng pagpapaliwanag. Sikreto sa paghahalo. Ilagay muna ang rice bran powder sa isang mangkok. Susunod, dahan-dahang ibuhos ang katas ng puting labanos habang patuloy na hinahalo. Ayusin ang dami ng katas para maging sapat ang lapot ng mixture, hindi masyadong malapot o masyadong malabnaw, parang makapal na lugaw. Kung gagamit ng katas ng kalamansi, ito ang panahon para ilagay ang 2 hanggang 3 patak at haluin ulit. Paano ipahid sa balat para sa rejuvenation? Hugasan ng malinis ang mukha. Pagkatapos, ipahid ng pantay-pantay ang mixture sa balat, maaaring mas makapal sa mga lugar na maitim. Susunod, hayaan ang maskara sa balat sa loob ng 15 minuto hanggang sa maramdaman na medyo humihigpit ito. Mahalagang hakbang, masahe. Bago hugasan. Bago hugasan ang mukha, basain ang mga dulo ng daliri, pagkatapos ay dahan-dahang imasahe sa balat sa pabilog na galaw sa loob ng 1 taanang minuto. Ang maliliit na butil ng rice bran ay magsisilbing physical exfoliants na epektibong magtatanggal ng magaspang na layer ng balat. Pagkatapos, hugasan ng mabuti ng malamig na tubig at damhin ang makinis na balat na parang bagong pulisa. Bakit? Napakabisa ng formula na ito, puting labanos. Pinipigilan ang melanin mula sa loob, rice bran powder, sa pamamagitan ng bitamina B1, B2, bitamina E, at iba pang mineral. Tinutulungan nitong alagaan ang balat at gawin itong maputi at maliwanag. Ang maliliit na butil ng rice bran ay nagsisilbing mechanical na exfoliator, direktang nagtatanggal ng maitim na balat sa ibabaw na tumutulong sa nutrients mula sa puting labanos na mas mabilis na tumagos. Kalamansi. Kung idinagdag, ang citric acid sa kalamansi ay magpapataas ng kakayahan sa pagpapaliwanag at pagpapaputi ng mga dark spots at melasma. Dalas ng paggamit. Dahil ito ay isang medyo malakas na exfoliating formula, 1 hanggang 2 beses lamang sa isang linggo ang gamit. Ikatlong bahagi. Mga gintong. Paalala para sa ligtas at pinakamabisang paggamit ng puti na labanos, mga ginang at ginoo. Kahit na ang natural na himala ay banayad, mayroon itong sariling mga patakaran upang maging kumpleto, ligtas, at pinakamabisa ang ating paglalakbay sa pagpapaganda. Pakiusap na tandaan ang mga sumusunod na paalala. Laging subukan bago gamitin. Ito ang pinakamahalagang bagay. Kahit na natural ang sangkap,
mayroong pa ring maaaring magkaroon ng allergy sa ilang sangkap. Bago ipahid ang anumang maskara sa mukha, subukan muna ng kaunti sa manipis na balat sa likod ng tainga o sa loob ng pulso. Hayaan ito sa loob ng 15 minuto. Kung walang pangangati, pamumula, o anumang abnormal na senyales, saka palang gamitin sa mukha. Ang proteksyon sa araw ay kinakailangan. Kailangan kong idiin ito ng 3 beses. Proteksyon sa araw, proteksyon sa araw, at proteksyon sa araw. Ang mga pamamaraan ng pagpapaliwanag ng balat ay maglalabas ng bagong balat. Ang bagong balat na ito ay napakaganda ngunit napakanipis din at madaling masira ng UV rays. Kung kayo ay masipag sa paglalagay ng maskara ngunit hindi pinoprotektahan ang balat mula sa araw, lahat ng pagsisikap ay mawawalan ng kabuluhan at maaaring bumalik ang melasma ng mas matingkad pa kaysa dati. Maglagay ng sunscreen araw-araw kahit na maulap at magprotekta ng mabuti gamit ang sombrero, damit, at face mask kapag lumalabas. Ang pagpapatuloy ang susi. Ang pagpapaganda mula sa kalikasan ay hindi magic na agad-agad ang epekto. Kailangan ito ng pagpapatuloy at pasensya. Huwag mawalan ng pag-asa kung pagkatapos ng 1 o 2 beses ay hindi pa nakikita ang malinaw na resulta. Tingnan ang paglalagay ng maskara bilang isang ugali ng pagpapahinga at pagmamahal sa sarili. Gawin ito ng regular, 2 hanggang 3 beses sa isang linggo, at pagkatapos ng 1 hanggang 2 buwan, magugulat kayo sa pagbabago ng inyong balat. Pumili ng malinis na sangkap. Pumili ng sariwang puting labanos, hindi durog, walang itim na batik. Pinakamabuting bumili sa mga kilalang lugar na may malinaw na pinagmulan upang maiwasan ang pesticide. Ganoon din sa pulot pukyutan, yogurt at rice bran. Ang kalidad ng sangkap ang nagtatakda ng 70% ng epekto. Makinig sa inyong balat. Ang bawat tao ay may iba't ibang uri ng balat. Maaaring ang isang formula ay akma sa isang tao, ngunit hindi sa iba. Sa panahon ng paggamit, kung nakaramdam ng paghapdi o kakulangan sa ginhawa, hugasan kaagad at itigil ang paggamit. Huwag pilitin ang sarili, mga ginang at ginoo. Huwag mag-abuso. Ang sobrang anumang bagay ay hindi maganda. 2 hanggang 3 beses lang sa isang linggo, ang paglalagay ng maskara ay sapat na para bigyan ang balat ng oras upang sumipsip at mag-regenerate. Ang sobrang paglalagay ay maaaring magpanipis ng balat at gawin itong mas mahina. Sa pagtupad lang sa mga paalalang ito, naniniwala ako na ang puting labanos ay magiging isang kahanga-hangang kasama sa inyong paglalakbay upang muling makita ang inyong kabataan. Conclusion. Kaya, sa araw na ito, tinuklas natin ng buo ang mahiwagang sikreto ng puting labanos para sa paglaban sa pagtanda. Mula sa pag-unawa sa mahahalagang nutrients mula sa perspektibo ng medisina, hanggang sa 4 na detalyadong formula ng maskara para sa pagtanggal ng kulubot, pagpapaputi ng batik, at pati na rin ang mga taos-pusong paalala. Umaasa ako na pagkatapos ng video na ito, hindi na ninyo titingnan ang puting labanos bilang isang ordinaryong pagkain, kundi pahahalagahan ninyo ito bilang isang napakahalagang regalo mula sa kalikasan para sa ating kalusugan at kagandahan. Ang kagandahan ay hindi nakasalalay sa mamahaling cream kundi sa pag-unawa, pagpapatuloy, at pagmamahal na ibinibigay natin sa ating sarili, maging sa pinakasimpleng bagay. Kung nakita ninyong kapaki-pakinabang ang video na ito, huwag kalimutang bigyan ng aking channel ng isang like para magkaroon ako ng mas maraming inspirasyon. At ang pinakamahalaga, pindutin ang subscribe button at ang bell icon sa tabi nito para kayo ang unang makakatanggap ng abiso sa bawat bagong video sa aking channel. Ang bawat subscribe ninyo ay isang batong bumubuo sa aming tahanan na mas matatag. At kung mayroon kayong mga mahal sa buhay o kaibigan na nahihirapan din sa pagtanda ng balat, ibahagi ang video na ito sa kanila. Magkasama tayong maging malusog, magkasama tayong maging maganda, iyan ang pinakamalaking kaligayahan, hindi ba? Sa huli, nais kong batiin ang lahat ng mga ginang at ginoo, ang ating mga kahanga-hangang ina at lola,
na laging maging malusog, masaya, at mapayapa, at lalo na, sana'y mabilis ninyong matagpuan muli ang makinis at maliwanag na balat na inyong ninanais para ang bawat araw na kayo'y tumitingin sa salamin ay maging isang masayang araw at laging may kumpiyansa at pagmamahal sa buhay. Paalam at magkita-kita tayo sa susunod na mga video.